Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday night. Malupit na malupit ang mga news natin mga idol. Umaatikabo. So grabe, no? So alam nyo, actually hindi na talaga ako makapaghintay ngayong October. Sabi nila, maraming surprises na mangyayari ngayong buwan. Mga lodi, naniniwala ba kayo doon mga idol? So kanina nga meron akong binodegang coins, kaya alam bumaba. Ang kulit ng pagkabodega ko, tumaas siya, tapos biglang bumaba. Actually umaga yan pagkatapos ko mag-upload, nagbodega ako doon. And then tumaas siya, and then bumaba siya, bumalik siya doon sa position ko. Panalo akong trade. Nagbodega ulit ako ng isa sa kanya. So, sana ngayon, umangat na siya. Kumbaga parang ano lang ako ngayon, break even pa lang doon sa coins na yon, mga lods, no? So, ito yung chart natin ng XRP, mga idol. So, consolidation to, waiting for breakout to, mga lods, no? Lahat halos medyo konso, no? Hindi ganun kalaki yung mga uptrend nila, mga idol. So sa crypto bubble nga natin, check muna natin yung crypto bubble natin. Ang day natin medyo goods, pero sa hours natin medyo goods pa rin. Meron lang mga ilang mga coins na nagne-negative tulad ng Aster, SPX, Mix, Pump. Ito yung mga humahataw ng mga nakaraan, no? Mamaya check natin, meron tayong news na tungkol dito sa Aster mga idol no? So ititignan natin yan. Good news ba yan o bad news? Let's see mga idol. So, punta na tayo sa unang news natin mga lods. Ito yung pinost ni Trump sa kanyang Truth Social, mga lodi. At medyo parang confident si Trump lagi, no? Ngayon mag-post, medyo parang positive yung mga pinopost niya. Sabi niya rito, good news for the holiday season. Nako, mukhang goods na goods to Ano ba yung holiday season na ba papasok? November and December, maraming holiday. Early prices are down, no? While tariffs are making our country an economic power again. So, napakalaki ng kumpiyansa o tiwala ni Trump sa mga pinatupad niyang tariff, no? Nakakatulong daw yun sa ekonomiya ng USA. Also, virtually no inflation. Ito, maraming tumaas yung kilay dito. Virtually no inflation daw. Totoo ba yan mga lods, no? As stock markets continually hit records high, the best of all records for the USA. So ayun mga lods, no? Medyo goods na goods daw sabi ni Trump diba? Wala tayong inflation, so maganda raw yung nangyayari ngayon. Although naka government shutdown, no? So, ayan, grabe. Ano kaya mga susunod na hakbang ni Daddy, mga idol, no? So, punta na tayo dito, mga lods. Dito sa refresh natin, baka may bagong news dito sa YGG. Wala. No, ito, ayoko na muna dito sa kay joke, no, kasi syempre, pag mga medyo politika, huwag tayo masyado doon. Dito na tayo, mga lodi. Ewan ko kung ano to. AI app, mga idol, no? Artificial intelligence is making its way to religion. Nako, paano nangyari yun? Ano ibig sabihin nun? With apps like Text with Jesus allowing users to chat with biblical figures such as Mary, Joseph, and Jesus. Nako, Jesus, Maria, Joseph. Silang tatlo. Si Jesus, si Mary, and Joseph, no? So, ayan, mga idol, pwede nyo raw silang i-chat. The app, based on GPT-5, aims to educate users interactively but divided opinions among believers, no? So, siguro hindi naman masama to, kumbaga parang i-chat mo lang, pero syempre, yung sasagot sa'yo, hindi naman sila yun, no? Pero, biblical pa rin, kumbaga parang kang nag-chat sa medyo maraming alam sa Bible na tao, parang ganun. So, parang AI yung sumasagot sa'yo, pero parang ini-imitate nila sila etong tatlo, si Jesus, Maria, Joseph, no? Similar faith-based AI tools are emerging, including Deen Body for Islam. Nako, may mga iba-ibang religion pa.
Vedas AI for Hinduism, and AI Buddha, which offer digital scripture guidance rather than a direct connection to a divine entity. Still, some users like Nika from the Philippines, nabanggit pa sa Philippines to, find AI helpful for quick spiritual study. Many religious leaders remain cautious. Critics says the AI lacks the heart and spirit. Siyempre, AI yun mga idol of human ministry. While Dergy see potential for education, most agree that faith still requires a human touch. So, parang hati yung opinion dito ng mga tao, mga idol. Yung iba naman, kung may matututunan ka, why not? Pero yung iba naman, sinasabi, parang wala siyang emotion. Parang tinuturuan ka ng mga biblical sa acting ng taong walang emotion. So, anong nun? Anong sense nun? Parang ganun daw mga lods. Si Daddy, si Papa Jesus, may hawak na na phone. Grabe. Controversial nga mga idol. Basahin nga natin yung ibang comment. No! Touch anything but that, sabi mga idol. No? Kawawa mga fanatic, mga brainwash. As long as you can use that name, you will gain believers. Libre na mga dasal, tapos yan pa ang pipiliin nyo. Mga tanga. O nga naman mga idol, no? Kasi alam mo naman sa sarili mo na hindi yan na hindi ito yung mga kinakausap mo, o hindi talaga yan mga tunay na religion, no? Parang yung mga information lang sa Google, o kung mga information lang sa internet, ayun yung sinasagot nila. Parang ChatGPT, ganun lang naman talaga yun, di ba? Mga Meta, kung ano lang yung information sa internet at sa mga books na na-post sa internet, ayun lang yung kaya nilang sagutin dyan, mga lodi. Pero iba pa rin yung kinakausap mo talaga si Papa Jesus nang nagdadasal ka, di ba? Sabi nga nung nag-comment, di ba? Libre na nga lang yung dasal ba't ganun ka pa? So ito, a crypto trader turned $3,000 into nearly $2 million within hours after Binance co-founder CZ posted about a BNB chain meme coin called 4. Di ba may picture si CZ noon, yung naka siya ng 4, naka-sign siya ng 4. Blockchain data shows the trader known as a wallet, ito yung pinaka last niya ata to, umpisa, was one of the earliest buyer, earning 650x return after Xiao's post went viral. So, kasi mga idol, medyo parang insider ang labas niyan, mga lods, no? Kasi isipin mo, nakabili na agad sila, 'di ba? Bago i-post siya ni CZ, no? Ayan, yung Z, si Xiao, Chang Xia. Ano pa ni ZZ? Nakalimutan ko tuloy. The 4 token emerged after a phishing attack on the BNB chain. Nako. Where the hacker only made $4,000 before the community turned the event into a meme. The trader still holds 1.88 million worth of the token with over 98% of their portfolio in 4. Alam nyo, ang mahirap dyan kung mabibenta mo ba yan. Ganun yun mga lods. Lalo na na-hack. Ewan ko hindi ako sure The meme coin popularity soared as a smart money. Wallets also bought in, making it the third most purchased token on BNB chain. Si Xiao, si CZ, repost to his 8.9 million followers fueled the frenzy, with another wallet earning 1.5 million just minutes after his post. So, hindi ako naniniwala na chamba yan, mga lodi, alam niyo naman. Yung mga ganyan, it's either developer yan o mga insider, mga lods, no? Baka season hindi, joke lang. Ako hindi ako naniniwala na ganun, mga lods, no? So, baka pakanaan nila yan. Yan. Ayun sinasabi. Sabi kasi neto ni Medina, wala ba dyan alert? Yung bago pa lang mag-pump?
You need to be in the right Telegram Discord group since this early plays happen in minutes. Some like Aster give opportunity even a day after but not the super early entry. O, yun. Ano to? Ano ko lang to, mga sabi na browse lang natin ha. Hindi to handa. Philippine banks have begun implementing the 500,000 cash withdrawal limit to combat money laundering by politician and government contractors. In-implement na nila yung nilimit na nila ng 500,000 mga lodi ang withdraw, no, maximum para makontra yung mga corrupt. Ngayon yung panilimit. Kung kailang wala na, hindi na sila magwi-withdraw dahil nahuli na sila. Tsaka na-withdraw na nila yung kanilang mga pera. Mapahirapan nyo lang yung mga ibang tao. Shared by the user to YGG Alert, Security Bank sent an email reminder to the customer about the new limit taking effect this October. Customers withdrawing over 500k will be required to present. To present ba to o present? Additional valid okay. So ito pala yung mga ipipresent niya, sorry. Akala ko kasi yung nandun siya, naka-present siya dun yung parang ganun. Kailangan mo ng additional valid ID ganun din pala. Supporting documents for the transaction. The Bangko Sentral ng Pilipinas o yung BSP established the new mandate in response to the DPWH flood control. So sa tingin ko wala nang yung mga ikokontrahin nila mga money laundering siguro sa mga futures. Pero ngayon wala na muna, palamig muna yung mga kurakot mga idol nagpapalamig pa yan, hindi muna magwi-withdraw yan, syempre masisita sila so maapektuhan pa yan muna yung mga yung iba. Ito mga idol, DeFi Llama delist Aster. Naku, dinilist yung Aster, tama ba? Basahin natin. DeFi Llama delist Aster DEX due to concerns over wash trading or fake volume. Lighter and Hyperliquid are back at the top of the perp DEX game. So ayan mga lodi. Ayun na, tama yan. Ito na ipopost ay list ng Binance po, no, yung ano pangalan nun? Aster. Actually, na-list na ata. Ewan ko kung mamaya alas 12 pa ng gabi yun Mamaya may kita natin yun. Alam ko may news ako nun Eto na pala. Ito ba yun? DeFi Llama to delist. Ito pala yung kanina. Yung ito. Yung sa ito din yan DeFi Llama to delist Aster perps data. Yan na nga yun, no? Pero asan na yun? Yan. Wala, no? Pero alam ko ayun sinabi mga lodi, no, na ililist ng Binance yung Aster when Aster list in Binance. Natin Aster, the government token for the decentralized perpetual future exchange Aster DEX is scheduled to be listed on Binance spot market today. Ngayon nga yan October 6, 12 UTC. Ba't lang nakalagay kung PM o AM? 12 UTC. Baka ano to mga lods, no? What time is that in the Philippines? Ano ba yung grammar ko? Tingnan nyo na, barok ako 10-7 on Monday. Tapos, ito na. Ngayon na, 10-7. Baka tinagot nyo lang kung anong oras na ngayon. Yan yun na. Sino ba may mga Aster dyan? Mga lodi.
No? Parang sakto ah. Oh, ayan ah. Tapos punta tayo dito mga Lodi. Ito. Sabi dito sa Crypto News, Michael Saylor told Mr. Beast to buy BTC. Sabi dito ni Mr. Beast, when AI, October 6 yan ha mga Lodi. When AI videos are just as good as normal videos, I wonder what that will do to YouTube and how it will impact the millions of creators currently making contents for living scary times. So nga no, kasi syempre yung mga iba, lalo na yung mga animators, mga idol, yung anak ko kasi mahilig mag-drawing yun, so marami siyang pinapanood ng mga animators na yung parang gumagawa ng istorya. Sila sino ba yung sila D, yung mga content creator dito sa atin, mga idol, nagko-comment sa atin, sila D. So ano yung magiging impact daw nun? Tama si Mr. Beast. Tapos biglang pumasok si Michael Saylor nang wala naman sa context. wala naman kinalaman yung Bitcoin sa sinabi ni Mr. Beast. Bigla siyang nagpapampam dyan. Buy Bitcoin, Mr. Beast. So, ayan. So, pero ang ganda ng post dito ni Mr. Beast, no, naisip ko tuloy. Ngayon ko lang nabasa to eh. Akala ko ano yung post niya, basta ito lang binasa ko kanina, kinuha ko yung news eh. So, oo nga naman, no? Ano pa yung mga pwedeng tanggalin sa mga, maging kompetensya ng mga content creator? I mean, ano yung mga content na mga content creator na magiging kakompetensya nila yung mga AI? Ako, nakita ko yun eh. Yung animators, maraming animators, mga Lodi sa YouTube. Na nag-animate sila, tapos nag-i-storya, nagkukwento sila. Ang madalas kong panoorin doon, yung mga experience nila ng mga ano nila. Tapos nanonood din ako ng mga horror na Tagalog na animation, mga Lodi, mga Pinoy na mga horror. So baka ayun, no? Grabe na kasi ngayon eh. Meron niyang gumawa ng episode ng Demon Slayer, AI lang eh. Mga Lods, nakita niyo ba yun? Nag-trending yun sa YouTube eh. Ay, sa TikTok pala, pinanood sa akin ng anak ko. Ganun-ganun na lang, nakagawa na sila ng mga episode ng anime. Ang lupit nun. So ito, nako, Suwi just received a massive endorsement. Ayan sa mga Suwi community dyan. Kevin O'Leary, aka Mr. Wonderful, hit the stage at Suwi Fest Singapore, calling Suwi the hottest cryptocurrency right now. Talaga ba? Many people have referred to Suwi as the next Solana, but the comparison only matters if the tech plus apps follow. Track dev count, daily active address, and TBL. If those chart up, Mr. Wonderful might call it early. So ayun nga mga idol, no? Marami nang inano to eh, pinromote to eh, si Kevin or pinromote din ito yung, hindi ko alam kung Ondo o Hedera ata. Basta meron siyang pinromote na it's either dun sa dalawa na yon, mga Lodi. Diba? So, ewan ko sa kanya, siguro pinopromote niya yung mga meron siyang hawak o binayaran siya para i-endorse yung coins na yun. Ayan, diba? Tapos eto mga Lods, no? Interesting tong pinost dito ni George, mga Lodi. Global Bitcoin reserves are growing. Government worldwide now hold 570,000 Bitcoin o 71 billion with major holders including but not limited to, ito nga yung mga Lods, no? So, USA ang pinakamalaki daw pero hindi accurate yung bilang nito. Kasi ang hawak lang daw ng US ayon kay Grok is 198,000. So, ito kasi 215,000 eh. So, 8 lang yung ilamang ng US sa China, mga idol. Ayun lang yung pinapakita nila. Kumbaga sa salin, ayun lang yung nilapag nila. Mari nyo, meron pa silang ibang hawak, di lang naka-record. Pwede yun. Pero syempre, hindi papatali USA, kaya sila yung pinakamalaki dyan.
El Salvador, 6K. So marami, no? Isipin nyo, no? Kahit mga 60, 90 Bitcoin, nakalist na sa top 10. Sa list of country that hold Bitcoin. Mga idol, no? Philippines, wala pa yung Philippines, mga lodi. Pero isipin nyo, wala yung Philippines dito. Pero yung mga Pilipino, may mga hawak yun na Bitcoin, lalo na yung mga OG. Yung mga OG, mga idol, baka mas marami pa sa Georgia, yung lahat ng Pilipino na may hawak na Bitcoin pag pinagsama-sama mo. Pero syempre, countries kasi yung pinag-usapan dito. Hindi yung mga person doon, yeah? So, ayan, grabe, no? 215. Pero mali daw to, mga lods. Tinanong ko na kanina kasi tinanong ko si Grok kung totoo to. Kasi merong balita na binenta na nila yung kanilang Bitcoin. So, sinabi ni Grok, hindi totoo na 215, 198 lang. Pwedeng i-search nyo ngayon sa inyo kung kayo ang gusto nyo malaman na totoo. Ayan, boom! Nako, nasa acknowledge Ripple and XRP in its presentation on blockchain technology. So, ayan, no? Pati nasa. Eto naman, mga Lodi Tether. So, hanggang ngayon, hindi pa sila full audit, mga Lods, no? Tether still no full audit in 2025. Only quarterly attestations despite talks with the Big Four firm. Sabi dito, Tether is in talks with the Big Four accounting firm to perform a full reserve audit. As of early 2025, Tether will has still only prohibited attentions provided pala, only provided attestation quarterly reports, not a full audit. So hanggang ngayon hindi pa sila full audit, mga idol. Nako, bakit kaya? Di ba? Ito naman. Still think XRP is just a payment coins? XRP just level up. Multipurpose token o yung MPTs are live on the XRP ledger. No trust lines, no friction, full control, smart compliance, or institutional utility. Di pa yung XRP ledger already arrived. The old rules no longer apply, sabi dito, mga lods, no? Eto, mga idol, yung ISO, November yan, November 14 ata o something. The Fed's ISO 222 deadline is coming this November. Banks must comply, and ISO ready crypto projects like XRP, XLM, XDC, Algo, IOTA, HBAR, Quant, ADA aren't waiting around. This is how traditional finance gets replaced. Quietly, structurally, permanently. I've been breaking this down for months, mga idol. So, lagi niyang sinasabi yan, itong mga nasa ISO token. Si X-Financial Bull, lagi niyang pinapakita itong mga token na to. So, research nyo kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, wag naman. Huwag nyo na lang i-research. Ito na, last news natin. Breaking moment. Ito, maganda kasi yung news na to. Kaya ito na rin yung pinakabasahin ko. We won. Sabi dito ni Kasi Kradak. At last week, Pay 360 Awards organized by the PASOK Ripple was victorious in the best initiative with digital currencies as assets category. Nako, grabe, ang ganda nun, mga idol. This award underscored the real-world utility of digital asset-enabled cross-border payments, and is a huge endorsement of the work we are doing to advance the technology in the UK, Europe, and around the world, mga lodi. Thanks to our client, partners, and industry peers, including category sponsor, all of whom have helped us get to where we are today. A massive shout out to my superb colleagues in the UK and Europe who are working tirelessly to build the future of finance. Ayan, this recognition is for you, mga idol. Para sa inyo daw to, mga lods. So, ang tagumpay ng Ripple. No? So, grabe, no? Ayun, check nga natin yung natin, kung ano na nangyayari. Day. Hours. Ganun pa rin. Kala ko medyo may kakaiba na eh.
Bumaba yung Aster, nag 1% na lang. Oh, anyar sa chart. Wala na. Punta na tayo sa mga comment nyo, mga idol. Let's go, let's go. Idol, paano malalaman kung top out na si Bitcoin at umpisa na ng alt season? I'm not sure, mga lods, no? Siguro kasi nung last bull market, nakapasok ako, pero actually top ako nakapasok nun. Hindi ko rin naramdaman kung paano kung paano nag-top out si Bitcoin eh. Pero umabot siya ng 60 plus 60,000 plus, mga idol. Ayun yung time na ang lakas ng Axie. Umabot ng 19 pesos yung Axie. Hindi. After pala nun, saka tumaas yung yung SLP pala, Axie tuloy. Yung SLP, no? Yung Bitcoin nun parang nag-consolidate na, tapos unti-unting bumaba, parang ganun, no? Hindi ko alam, idol. Siguro makikita na lang natin na tumataas na yung tsaka bababa yung Bitcoin dominance, mga lods. Ayun pala. Tapos yung mga altcoins yung lilipad, habang yung Bitcoin is parang steady pulso na lang siya, mga lods, no? Walang nakakaalam yan actually, idol, kasi kung may nakakaalam yan, tsetsempohan na lang nila yan. Si Meowsi, sa tingin ko talaga abot ng 1,000 plus USD ang value ng XRP in the unknown future. Tama ka dyan, unknown future yan, mga lodi. Abutan natin yun kay Jeblo. Kaya maganda talaga mag-save sa cold wallet. Ayan. Kahit na hindi natin alam kung kailan, basta aabutan ng edad natin. Si How to Life yun, ha. Si Baby Vlogs Learning, shoutout sa'yo. Leonardo, Boss Jeb, dahil sa shutdown wala daw effect ang ETF file approved. May nabasa ako na si XRP gumagalaw lang dahil kay BTC, kung aangat si BTC. Lahat naman yan, idol, no? Parang nakaano kasi yan. Ano ba yung words na ginagamit ng mga trader? Basta yun, nakalimutan ko na eh. No? Kaya nga, ihintayin natin, mga lods, kung gaano katagal yung shutdown. No? Yung government shutdown, mga lods. Kasi syempre, government yung SEC. Siyempre sa government yun, naka-shutdown eh. Yukimoto, 10,000 X, paldo talaga, sabi ni Idol, no? Marami talagang ganyang link, pag kilik mo, dadalhin ka sa Shopee. Sa Facebook, marami nun eh. Malalaman nyo yung kapag merong I, alam nyo yun, pag tinignan nyo yung mga picture, mayroong sa, niya, nakalagay I. Parang ito, pag inano mo to, di ba? Merong I dito. So, pag in-click mo yun, rekta Shopee ka nun. Ano sana? Ask ako, tagal ko na kasi di nakapag-cash out sa BitGet. Ang rason, bakit di gumagana or error yung fund code? Patulong naman. Anong fund code? Yung code mo? Ano ba yun, boss? Yung fund code, yung pag magka-cash out ka sa Gcash, yung mga nilalagay ng mga number, Google, ano ba yun? Sa authenticator, yun ba yun? Yung PAN code kasi, di ba yun yung password mo, parang ganun? Hindi, nakalimutan ko na eh. Basta, pag nag-ano ako sa BitGet, yung authenticator sa baba, tapos yung, yung code nga. Ayun nga siguro yung sinasabi niya. Kasi yun yung password ko eh. Ayun yung PAN code ko eh. Baka naman nakalimutan mo yung password mo, idol. O yung PAN code mo. Kasi sa akin, pinarehas ko na lang yun para hindi ako nalilito eh. Hindi ako nalilito. Ayun, hindi ko alam, idol eh. Ikaw dapat nakakatanda nun. Boss Jeb, ka-birthday mo pala misis ko, October 28. Pangalan niya, Jebla. Ayan si Sabrak TV. Joke ka pa.
Na-predict ko mag 3 to 4 dollars si Aster. Crypto exchange din kasi siya. Tapos promoted pa ni CC. Kaya naka-hold ako kay Aster. Pam Future. O ayan, si Bartolome Villaril. Shoutout sa'yo. Daily chart BTC from W pattern. Expect retest to 124 then pump again, sabi ni Alunir. Saan na ba tayo ngayon? Ano bang ano natin yan? 124 na. O ayan, 124. Bagal lang ano. Price prediction mo sa XLM Idol. 10x na ganun. Siguro. Depende, Idol eh. Siguro itong tatanungin mo ako magpa 5x siya, pwede. Ayan ang pinaka-safe na answer ko, 5x. Simula sa presyo niya ngayon. Kung lalampas siya doon, edi mas maganda. Si Logoman TV, ano to? Link. Pete Pelizardo, shoutout sa Idol. Kapit lang mga Jeblos Army. Tawag dito, rindihan na tong mga panahon na to, walang bibitaw, tama. Rindihan, no? Ayan, si Mark Anthony. Nakakainip na, Lods, ang lapit na, parang ang layo pa, kaya nga eh, ako din naiinip eh. Sabi ko nga, kailang malapit na, ngayon pa ako nasasabik eh. Si Sai, BCH, shoutout sa'yo. New Gamer pala, sorry. Wish ko lang na hold ko nang matagal ang XRP, Dogecoin at Cardano ko. Pero baguhan pa ako ng 2021, bull run na yon. February 2021 ako bumili ng Doge. Di ko in-expect ganun pala kataas. Di talaga ako handa noon. Di rin nakatulong sa plan B yung prediction ng 100k Bitcoin sa January o February 2022. Pero ngayon, well, equipped na ako sa knowledge. Take profits na ako November to December, January. Sino gamer yon? Good luck sa iyong strategy, Idol, at sa iyong plano. Same time nang naisip, Boss Jeb, tingin ko mas okay. Mas malaki pang bodega mo sa isang coin kaysa marami kang coin pero maliit ang investment. Kasi pag gumalaw presyo pataas, ramdam agad ng portfolio mo. Tama ka, Idol. Ganun nga. Si JTB, Dexter's Channel. Yo, Lodi, good morning. Shoutout sa Idol. Si ako si Sell the news yan pero lumipad BTC, sabi ni ako si Juan. Si Nomer de la Cruz, naalala ko dati nung uso pa yung mga POSET, connect mo lang yung wallet mo dati sa website tapos magsosolve ka lang ng mga CAPTCHA, magkakaroon ka na ng crypto, depende sa anong crypto yung gusto mo, XRP, BTC, Ethereum, Monero. Balik ka na naman sa after 1 hour, ganun ulit. Parang reward siya, no? Twitter dati nga X na tip pa dati. Sali ka lang sa mga group tas madami pa. Dati may reward ng mga ka-member mo. Magbibigay din siya ng reward ng TRX 2017-18. Tapos mining pa. Kailangan lang bumili ng mining power o kaya mag-invite ka para lumaki ng mining power. Mali ko lang noon, paper hand pa ako noon sa mga experience na mga ganito. Wala naman kasing nakakaalam, Idol, na ganito yung mangyayari. Diba? Dati nga, ang alam ko, parang premyo lang yung Bitcoin sa game eh. Alam ko na, hindi ko alam kung Bitcoin yun, alam ko Bitcoin yun eh. Na parang nagiging premyo siya sa game, tas parang bibili ko ng item dati. Pero kung alam ng China na babagsak US, pag binenta nila BTC nila, matik yan. Lodi, may trade ako sa Doge around 1,000 Doge in pieces lang. Tas 50x ang problema, di umabot dun sa liquidation price. 1 point na lang, liquidated na sana ako. Umangat. O di, congrats sa'yo, Idol. Nanginig ka siguro. Kaya believe din ako sa XRP kasi grabe ang pinagdaanan nila pero nandito pa rin sila. O, yun. Ayan, si Aldrin Matalog, shoutout sa'yo. Si Bibo, si John Ervin Guiao. Joseph Bardin, always shoutout si Idol. Si John Ervin Guiao, ayun nga.
Si Cruzac, boss, paano mag-transfer from Bitget to bank? Meron ba GCash or ano pwede na bank? Magkano po? May kita mo naman yung pag nag P2P ka, idol eh. May mga choices doon. Pwedeng GCash, pwedeng bank. No? Kung ano yung alok nila doon, may kita mo. Punta ka sa P2P. Sell. Ano bang gagawin mo? Sell, malamang magsisell ka. Kasi, bank eh. Punta ka lang sa P2P, idol. Baka yung it convert sa bit sa Picoin. Parang may si Anina, Inggit Yugayami, si Books, parang may chance pa makapag-position sa 2.8 loads. Pwede nga eh. Kaya lang, bumalik na ng $3 ngayon ulit eh. Si Santos Joandel, shoutout. Si Edgardo, tanong ko lang, maganda ba kaya Floki at Bong? Nako, idol, hindi ako nagsasabing kung anong bibili ng mga token eh. Pasensya na, pero dati meron akong dalawan yan eh. Kasi kapag binili ko pa itong dalawa na to, ang dami ko ng meme coins. Sa portfolio ko kasi, dalawa lang yung meme coins ko. Ayoko na masyado humak ng maraming meme coins eh, mga lods eh. Boss Jeb, yung ibang alts, bakit naman ganun? Hindi tumataas sa tingin mo, tataas pa kaya? Alam nyo, pag sinabi kasing alt season, lalo na dati, lahat yan mayroon chance sa lumipad sa bull market. Kaya lang, kasi na topic na natin to dati. Kaya ngayon, medyo mahirap tumaas yung lahat ng altcoins kasi napakadami ng coins, mga lodi. Dati, ilan lang ang coins eh. Kaya pag nag-alt season, halos lahat sila damay. Kaya lang ngayon, sobrang dami na ng coins. Daang libo na. So, wag mong asahan na lahat ng coins na yun ililipad. Siguro yung mga nasa top 100, top 200, di natin alam. Di ba? Ganun eh. Kasi dati, unti lang yung mga coins eh. Kaya nga pag may lumabas na bagong coins, pag nag-hype, tatambakan yung coins na yun kasi wala nang ibang coins. Ngayon, sobrang dami na ng coins, mga lodi. Kaya ang iniisip ng iba ngayon, pag nag-alt season, hindi lahat ng coins eh lilipad dahil nga sobrang dami. Siguro yung mga pili lang o yung mga nasa top, hindi ko alam mga lodi kasi hindi pa naman natin alam yung mangyayari eh. Pero ayun nga yung prediction nila dahil sa sobrang dami na ng coins. Si Zella Bila, shoutout sa'yo, pati si Nanay Nita. Ayan. Pag nangyari sa lahat ng adoption XRP, masaya na ako kahit 1,000 isang XRP after 2 to 5 years. Yung prediction nila na 10,000 per XRP suntok sa buwan yan. Pero astig yan pag nangyari, tama. Pando lahat. Medyo ang ano, no? Parang napaka-imposible, no? Pero kung balikan ng 2,000, ilang ano yun? 2015. Magkano ba yung Bitcoin ng 2015? Tapos isipin mo ba na mag-120,000 siyang ngayon pagkalipas ng 10 taon? So ito, ganun din. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa 10 taon pagdating ni kay XRP. Nag-ready lang yung whale ng ETH niya para sa alt season. If gusto niya mag-TP, why now? Nag-almost 4.k yan last month. Dapat dun siya nag-TP, diba? Tama ka dyan. So anong gagawin niya dun? Bibo. Si Disley, shoutout sa'yo always. Ferdinand, shoutout din sa'yo. Si Gold Trader, si Poor Trader, ayan, shoutout sa'yo. Fishing Addict, baka i-swap ni Satoshi XRP niya, sorry. Sa XRP, sorry. Baka i-swap ni Satoshi sa XRP para magkatotoo ang crypto switch. Pwede rin. Si Kelman, mga Mangon. Good PM idol, advance happy birthday. Magkasunod lang tayo. October 29 birthday ko. Pa-shoutout. Naman from Apalit, Pampanga. What's up? O yan, si Kelman Mangon, shoutout sa'yo. So yung birthday mo, ayun yung FOMC meeting. Ayun yung araw ng FOMC, idol. No? Ano yan? Alas 2 ng madaling araw. So, lasing ako niyan. Di ba lamang?
Hindi natin mapapanood yung FOMC, mga idol, no? Pero yung birthday mo, yung FOMC meeting, advance happy birthday din sa'yo, Idol Kelman, ha? Alunir, pag nagapump, ang hinahanap ko ay sell side liquidity, hindi naman ako bears. Pero, hindi naman ako bears. Gusto ko nga tumaas pa lalo. Pero, ganun, gumagana ang market. Pump, expect pullback or correction. Tama. Si Eli na MacDay. Ang board payment, matik naman example, nasa Japan ka, tas mag-cash out ka sa mga machine ATM nila. Kung XRP gagamitin mo for cash out, ang lalabas doon, yung pera ng Japan. Basta, may available XRP machine. Ayun nga, parang ano yan mga Lodi, yung parang sinasabi nilang, yung sa XRP, ang mangyayari niyan, halimbawa, USA ito, ito si XRP, ito Pilipinas. So pag nagpadala ka ng $100 na USD, pag dadaan yan dito kay XRP at gagawin niya yung 5,700 pesos. Kasi ganun ba palitan niya, 57, di ba? So ganun. Ganun din sa UK. Ano ba paano doon? Pounds o euro? Pagdaan from euro, dadaan kay XRP, and then magiging peso. Ganun din dito sa Japan. From yen, peso. Ganun din dito sa impyerno. From laba to peso. Ganun, ha? Mga idol, ganun yung ginagawa ni XRP, mga idol, no? At napakabilis lang nun, mga lods. 3 seconds. Di ba? Makukuha mo na agad, no? So, ayun yung ayun yung talent ni XRP sa cross-border. Boss, linya coin, ang masabi mo, mukhang okay yun, ha? Ay, nakarampa natin yung linya, idol, tag dito, tinatopic, ano yan, ayun yung issue dun sa Swift, di ba? Tapos, hindi raw XRP yung kinuha. So, ayun. Okay lang yun, mga lods. Kung gusto mo niyan, it's up to you, mga lods. Pero, dahil utility coins yan, goods yan, mga lodi, no? Sabi ko nga sa inyo, ang tingin ko ngayong bull market, ang babanat dito ng mga coins is yung mga utility coins, na? Ayan. Wala atang wild news, boss. Oo nga, bukas titignan natin kung may world coin pala, wild tuloy, world coin news, idol. Ayan yung mga nagpaska ng mata. Lumang pag-iisip ang analysis mo, loads. O ayun, lumang pag-iisip pala ako. Paglakas ng Bitcoin, wala nang magbebenta, walang lilipat na pera. Pwede tignan natin kung luma yung pag-iisip ko. Ibig sabihin, ang sinasabi mo, wala na yung ganong cycle. Kumbaga, hindi na yung katulad ng mga nasa history mo. Hindi na maulit yun, parang ganon. Tignan natin. No, kasi last cycle, ganun yung nangyari. So, pwedeng tama ka, pwede rin namang mali ka. Ganun lang yun, parehas tayo. Yeah. Ako, bumabase lang ako sa history. No? Ayun yung sinasabi natin. May history ba na ganun? Na wala na magbebenta? Parang imposible yun. Mas malupit ka pala, Idol Alundra. Ayan, si KKK, Boss Jeb, pa-shoutout naman. XRP to the moon, shoutout sa'yo. Kaayusan, kaligtasan, kapayapaan. Si Lyra Deb, ayan, shoutout sa'yo. Sebek Pirates is here. Pero watching pa rin ako sa mga balita mo, Lord. So, ayan, si Idol. Sebek, no? Alam ko si Idol yan, alam ko yung logo niya, Nagko-comment talaga yun sa akin dati pa, sa Sebek, Check nga natin yung Sebek. Ano ba nangyari sa Sebek? Ito daw yung papalit sa XRP, Oy, pump, Wow, uptrend sila, Idol. Uptrend ka, Idol, ha? Sa 24 hours, check natin 7 days. Max. Oy, ang ganda pala ng chart ng Sebek, Grabe, kailan tong baba dito? September 28. Wala ako nag-swimming kami nito, September 28 to, ilang ito? September 28. Grabe.
So, isang linggo, 2 linggo. So, check natin dito. 7 days, inangat niya ay 33%. Sa 30 days, 35%. Ayan, goods na goods pa rin pala yung itsura ng Cebic eh. Congrats na agad sa'yo, idol. Si JC, shoutout sa'yo. Si Hal Green Lim, ayan. Sinadya talaga itapat shutdown sa October para ma-delay talaga ETF. Kasi alam nila sobrang laki ng iangat ng XRP. Ayaw nila madami ang yumaman. Gagawa talaga sila ng paraan para ma-shake out pa. Ayan, nga, idol. Ipapa-shake out ka ba, idol? Ilang taon mo na ba hawak ang XRP mo? Tapos ngayon ka pa magpapa-shake out, no? Dapat ganun yung sinasabi natin sa kanila, no? Hindi nyo kami ma-shake out, men. Tagal na naming hawak to. Mali kayo ng pinasukan na liga. Yun yung lang, shoutout sa'yo, Bitcoin Honey. Yun na Bendanyo, lagi yan si Jigs. Shoutout sa'yo. Kevin Alipio, ayan si Idol. Aga mulod sa, ang alam ko, Paps, linya yun at basta gumagamit ka ng MetaMask, pang swap mo. Ayaw nga, hindi pala Aster, Idol, sorry, linya pala. Yung sinabi ni, sino ba, nakalimutan ko nag-comment dun eh. Sabi niya, bumili ka ng linya, tapos lagay mo sa MetaMask, and then magkakaroon ka ng airdrop ng coins ng MetaMask. So ayun, sorry mga Lodi kasi nakalimutan ko na, ang dami kasing comment no. Basta it's either linya or Aster, pero linya pala, kinulik ako ni Idol. So ayun, si Kevin Lopez sabi niya linya, tama. Angelo, how to use, shoutout sa'yo. Si Clavis, ito, always to si Idol. Lahat naman kayo, always, salamat sa lahat ng always nagko-comment mga Lodi. Saludo ko sa inyo mga Idol, no? Doon pa lang, thank you na. Lalong-lalo na sa mga magsusubscribe. Mga bagong subscriber, saludo, salamat sa inyo. Yung mga lumang subscriber, always salamat sa inyo. Lalong-lalo na sa mga nagko-comment. Ano ba basihan bago magdeklara ng gov shutdown? Posible din ba mangyari sa Pinas yun? Naku, mukhang malabo. Mga Lodi, marami mag-welga. Oo nga, no? Ano bang reason ba't sila nag-shutdown? Hindi ko rin natanong yun, Idol Tanongin nga natin bukas, tatanungin natin si Grok, mga Lodi. Baka umaba tayo eh. So parang kagaya ng sa Ronin wallet yung gagawin sa MetaMask. Pwede. Pwede rin naman. Hindi pa natin sure eh. Kasi yung Ronin, syempre meron siya mga games. Yung MetaMask naman, wala. So pag lumabas yung coins, siguro yung native token niya, dun pa lang natin malalaman kung ano yung purpose nun. Siguro nga gas fee, matic na siguro yun. Tsaka mga transaction fee siguro. Mag-iinit na naman ulo ng mga Bitcoin maxi niyan, no? Nahack ang Discord, tapos pinupush pa ng UK yung online ID verification para sa lahat, no? Parang delikado nga, no? Si General Everything, shoutout sa'yo. Ayun na naman, yung nag-champion lagi sa atin mga Lodi, si Instant Tindera. Ayan, Idol, shoutout sa'yo salamat, like ka na una, masyado kang active. Nako, hayamang ka niyan. Shoutout kay Instant Tindera mga Lods. So ayan, sana nagustuhan niyo yung news natin ngayong gabi. Kita-kits tayo bukas ng umaga mga Lodi. Ayan, para sa inyo yung mga news natin everyday. Sana mag-subscribe kayo, lalong-lalo sa mga hindi pa na-subscribe. Pa-like ng video natin. Check nyo yung link dyan sa description sa baba ng video natin mga Lodi, lalo na sa mga wala pang crypto exchange. Maraming bonus dyan and discounts. Ayan, so kita-kits, salamat sa inyong lahat at what's up, subscribe to TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Also, if you don't subscribe to me, I have a gun and I'll put it in your head. But yun Sorry.